Samantala sa regional news, Subic Bay Cruise Tourism palalakasin ang turismo at mga negosyo. Subic Bay Cruise Tourism ay muling sumigla matapos ang pandemya dahil sa pagdaong ng mga international cruise ships. Nitong unang linggo ng Abril, dumaong ang Pianoland na nagmula pa sa bansang Malaysia para bumisita sa nasabing Freeport Zone. Dala ng nasabing barko ang tinatayang 800 hanggang 1,000 passengers kasama ang halos 500 crew members. Sinalubong sila ng mga mag-aaral mula sa Olongapo City National High School sa pamamagitan ng sayaw. Ang Subic Bay Cruise Tourism ay inaasahang magpapalakas sa mga lokal na negosyo at magpapataas ng kita sa buong Central Luzon. Nauna nang inanunsyo ng Department of Tourism na 8 barko na ang kumpirmadong bibisita sa Subic ngayong taon. Bukod sa Pianoland, dumaong din ng MS Crystal Symphony noong March 14 na sinalubong ng mga Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA employees. Ang mga turista ay namasyal sa Olongapo City, Zambales at iba pang mga tourist destinations sa Central Luzon. Samantala sa ilalim ng pamumuno ni SBMA Chairman Edward Jose Alio, pinaplano na ang pagtatayo ng isang 10.2 billion pesos cruise terminal. Layunin ng proyektong ito na gawing pangunahing turnaround hub ang Subic para sa mga cruise lines sa Southeast Asia. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa ibang cruise lines upang maisama ang Subic sa kanilang ruta. Matatandaang naging matagumpay ang cruise tourism program ng SBMA noong 2018 kung saan 37 na barko ang nagdala ng mahigit 49,000 na pasahero. Nagpasok ito ng 173 million pesos na kita sa turismo bago pansamantalang natigil noong nakaraang COVID-19 pandemic. Ngayong nagbabalik ang operasyon, malaki ang tiwala ng SBMA Tourism Department na muling lalakas ang kita ng rehiyon. Kaya naman ang pagdagsa ng mga turista ay siguradong makakatulong sa mga maliliit na negosyante hindi lamang sa Subic kundi maging sa buong Central Luzon.